Gandang araw mga kabrad. Welcome back to our channel, Kabrad Channel. And for today's video ay itatakel natin ang kalagayan ni VP Sara. Pinigilan nga ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpapa-impeach ng mababang kapulungan ng Kamara kay Sara, pero ipapa-impeach pala si Sara ng civil society group. Walang magagawa si Marcos dun. Wala siyang saklaw dun. Hindi niya madidiktahan ang civil society group na pigilan. Nakalagay kasi sa batas natin na kahit na sinong citizen ay pwedeng mag-file ng impeachment sa mga nakaupo na impeachable position. So, ang nag-file ng impeachment ay yung nasa komunidad, yung mga walang posisyon sa gobyerno. 17 daw sila 17. Pero familiar lang ako doon kaila Gary Alejano, yung Magdalo Group sa isa sa 17, yung Uncle Nikian de los Santos, at saka si Father Robert Reyes, yung running priest. Yun yung tatlo na yun lang familiar ako doon. Pero yung the rest, yung 14, hindi ko nakilala yun. Ipapile ng civil society ang impeachment complaint sa mababang kapulungan sa Kongreso. At kahit na ayaw ipa-impeach ni PBBM si Sara, ay walang magagawa si Presidente. So, tatanggapin ng mababang kapulungan ang impeachment complaint. Yun, pag-aaralan nila yun. At nako, so gusto nga nila, hindi nila itaturn down yun, talagang i-endorse nila yun. Pag-aaralan nila yun at titignan nila kung may probable grounds nga. Then i-endorse nila sa Senado. Then sa Senado, i-impeach si Sara Duterte. Yan na nga ang sinasabi ko mga kabrad Ito kasing si Sara, nakatungtong lang or rather naging vice president lang, akala mo napakatalino na niya. Akala niya flawless siya, lahat ng ginagawa niya tama. Hindi. Akala niya sa ginagawa niya ay magiging mabango siya. Yung kasi pag lagi kang laman ng media, magiging mabango ka Alam mo naman ang popularity, kahit na negative o positive. Kahit na negative ay rin yan, popularity din yan. Itataas ka rin yan. So akala niya, kahit ginagawa niya yung mga ganung bagay, ay magiging popular sa tao. Hindi niya alam, katulad ko nga yung damdamin ko, Gusto ko lang sabihin sa inyo yung damdamin ko mga kabrad. Dati kampi ako kay Sara, Yung mga last video ko nga, yung few videos away from here, parang sa awa ko lang. Sabi ko baka iboto ko to, pero na-realize ko lately nga sa ginagawa niya talaga ay hindi ko na siya iboboto. So ganun din siguro yung ibang tao na katulad ko na gusto siya. Akala niya mas marami ang may gusto sa kanya. Akala niya siya ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Hindi po. Marami po ang loyalist. Akala niya rin po na pag tumakbo siya ng presidente, totoo naman yun. Yung sinabi niya na sa kanya na raw yung presidency noong 2022. Kaya lang ang pagkakamali niya, hindi siya tumakbo. Hinayaan niya si Presidente Marcos na tumakbo. Yun ang pagkakamali niya. Hindi niya pwedeng dahil nga sa pangyayari na yon na dapat siya ng presidente, tapos magpresidente siya na siya ngayon, aagawin niya kay
Marcos bigla-bigla ang presidency. Hindi po pwede. Dapat maghihintay siya. Kasi nga, di po ba dati-dati ay sinasabi niya hindi siya tatakbo? Sana ginamit niya yung dating gimmick niya na hindi siya tatakbo pero tumatakbo siya. Eto ngayon talagang kitang-kita ng tao, no? At siya na rin mismo ang nagpapakita sa mga tao na talagang tatakbo siya, siya na ang susunod. Dahil nga BP siya no? Kala niya mananalo siya. Tingnan nga natin tong si Leni Robredo. Akala ni Leni Robredo, BP siya, mananalo na siya. Hindi rin, hindi siya nanalo. Di po ba? Ganun din ang naging isip ni Sara Duterte na mananalo siya pero hindi po siya mananalo talaga. Marami po ang nagbaliktaran. At palagay ko, kung ang mga military at ang pulis, kasi ang pulis civilian yan yung mga yung under ng DILG, yan dalawa na yan, hindi lang AFP, pati sa pulis. Kung talagang mananatili silang tapat kay Pangulong Marcos, ay hindi mapapabagsak si PBBM. Hindi siya matatanggal sa posisyon niya kahit na magkagulo ng magkagulo. No, dadaan lang yan, yung kaguluhan na yan. Dapat maging matatag ang pulis, ang AFP, wala lang babaliktad. Kasi yun nga lang, meron na tayong history ng pagbaliktad Alam nyo, kasi pinangunahan yan noon ni ni Fidel Ramos. Si Fidel Ramos ang AFP Chief of Staff, bumaliktad. No, traidor siya, sa totoo lang, traidor siya sa bayan. Kasi dapat, pinaglaban niya noon si Ferdinand Marcos. Ang ginawa niya, bumaliktad siya. So ngayon, mangyayari na naman yun. Dapat, si Browner at ang ating PNP chief ay huwag babaliktad ngayon. Hanggang dumaan, hanggang matapos ang impeachment trial kay Sara. No, kahit magkagulo ng magkagulo. Dapat ay huwag bumaliktad. Dapat ay manatili ang kanilang loyalty kay Pangulong BBM. Ngayon si Sara matatanggal, Ito ang tanong. Pwede bang tumakbong presidente ang na-impeach na vice president? Yun lang, hindi natin alam yan. Ako mismo hindi ko alam yan. Pero siguro kung pwede, dun siya mananalo siguro. No? Kaya lang ma-impeach muna siya sa lagay na to. Kasi nga sa mga ginawa niya. Alam nyo, ang magpapa-impeach sa kanya, yung pagkataklesa niya, taklesa niya, na kung ano-ano ang mga sinabi niya nung online online press conference niya nung November 23. Yung video na yun ang nagpabagsak sa kanya. At saka yung yung mga pagsagot-sagot niya sa Kongreso, pinagtatanggol niya yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Yun, isa pa yun. Hindi nagustuhan ng mga tao yun, Akala mo napakagaling niya, Akala mo porke attorney lang siya. Nakapasa lang naman siya ng bar exam at naturingang attorney. Pero hindi hindi siya, tingin ko, na napakatalino para banggain niya ang mababang kapulungan, yung Quadcom, sa pag-iimbestigan nila sa kanya, sa mga budget na kinuha niya. Ngayon nakikita na nilustay pala niya yung mga budget na 125 million. 4 yun hindi ma-account. Parang bula na nawala. Kawawa naman yung mga kasamahan niya, yung mga yung pang isang SDO, yung Special Disbursing Officer, di ba? Nagkasakit dahil nga tinakot-takot dun sa Quadcom. Ayun.
Kasi siya raw ang mapuputukan. Kasi pirma siya ng pirma, hindi naman niya alam kung saan napunta yung apat na 125 million na binigay nila ron sa sa isang kernel na chika, di ba, na nagtago ng pera. Ewan natin kung kanino niya inabot yung pera. Mga kabayan. So, wala nga talaga, hindi nga talaga mapipigilan to, no? Akala ko, susunod naman ang mababang kapulungan kay Presidente. Although sinasabi nga ng mga anak bayan or makabayan sa House of Representatives na merong kanya-kanyang power, ang bawat part of government. Pero ang House Speaker kasi ay pinsan ng presidente, kaya kaya niyang mabulungan. So, di ba nagag ni President BBM yung supposed to be magpapile ng impeachment complaint kay Sara, yung mababang kapulungan, yung Quadcom sana. Pero kahit nga hindi sila magpapile ng complaint, yung civil society outside the government, yung mga tao, yung mga civilian, walang mga posisyon sa gobyerno, taong bayan ang magpapile. Kaya nga to, inuulit ko, kahit nga daw sinong citizen ay pwedeng mag-file ng impeachment complaint, idadirect sa mababang kapulungan. Then, pag nakakita ng mababang kapulungan na merong grounds for impeachment, ay ipapasa naman sa Senado. Then, i-impeach sa Senado. Doon ang venue ng impeachment. So, etong araw, nagkaroon ng 5 grounds for impeachment. Ano ba itong mga 5 grounds of impeachment na to? Ang ground po ng impeachment ay bali 5, Bali, ang grounds of impeachment ay may 6 na grounds. Pero 5 yung nakuha, ang daming nakuha sa grounds of impeachment. Graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Ang wala lang sa 6 na grounds of impeachment ay treason. Yun lang ang wala. Yung lahat ng 5 grounds, yung other grounds ay nakuha lahat ni Sara. Lagot si Sara. So dahil sa pinangunahan ng civil society ang pagpapile ng complaint for impeachment ni VP Sara, ay sumama si Laila de Lima. Alam naman natin na biktima rin ito ng nakarang administrasyon, kaya gusto niyang gumante, Ginawa nilang spokesperson si Laila de Lima, dun sa civil society na tinatawag na nag-file ng impeachment complaint against VP Sara. Sa articles of impeachment naman ay failure to account yung Intel Fund ni Sara doon sa pagiging Vice President niya at pagiging DepEd Secretary niya. At isa pa sa articles ng impeachment ay yung pagwawala niya, yung online press conference niya noong 23rd ng November. Yun ang isa sa articles of impeachment. Tapos, isa pa raw sa articles of impeachment ay yung involvement niya sa EJK killing sa Davao. Pero palagay ko, wala yan. Wala yan. Hindi siya, kundi yung tatay niya ang ang involved. Pero siya wala yan. Pero sinama nila. Grabe. Sinasama nila kahit na hindi totoo. At isa pa sa articles ng impeachment ay iniwan daw ni Sara ang DepEd na may 7 billion unliquidated funds nung panahon na siya ang DepEd Secretary. Ito naman isa na to.
Yung sa isang article ng impeachment, ano raw, tumatanggap daw ang family nila ng mga pera galing sa drugs, mga milyong-milyong pera. Yan ang hindi totoo, maniwala kayo. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan tatayo sa impeachment. Hindi totoo yan. Tapos, ito talaga ang totoo, no? Isa sa article of impeachment ay pagiging enabler or supporter o ano ba yung tawag dun sa legal term? Yung parang itinatago mo yung tao, parang kinakampihan mo yung masamang tao. Si Apollo Kibuloy, yun ang isa sa articles of impeachment, yung pagsuporta nila kay Kibuloy, yung pag-arbor nila kay Kibuloy. Ayan. Yan ang mga articles of impeachment. Ilan lang yan sa mga article of impeachment na ihaharap kay VP Sara during the impeachment trial.